again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, kaya naman pala, hindi sumisipot, kaya naman pala hindi uma-attend itong si VP, VP Sara Duterte, dito nga po sa mga hearing sa House Justice Committee, abay si Ramil Madriaga lang naman pala ang lulusaw sa kanyang pagkatao. Naalala ninyo yung issue sa law school na kumapit lang pala, nagbayad lang pala, kaya naipasa. Kaya no wonder na itong si Sara Duterte ay walang alam sa batas. Gets ninyo, mga minamahal? Kaya hindi na tayo magtataka kung bakit walang alam itong si Sara Duterte sa mga batas dito sa bansang Pilipinas. Yung mismong pagsasabi niya ng yung mga ginagawa niyang threat sa ating presidente, kaya siguro hindi niya alam yon, abay, dahil wala nga talaga siyang alam tungkol sa batas. Yung sinabi niyang gusto niyang hukayin si former President Marcos Sr. at itapon sa West Philippine Sea, abay, mukhang wala nga talaga siyang alam sa batas na yon. Tungkol nga po sa ginagawa niyang pambababoy. Sa madaling sabi, kaya naman pala siguro hindi uma-attend itong si Sara Duterte dahil nalulusaw ang kanyang pagkatao. At hindi na sa akin bago kung bakit pa naipunta ni Sara Duterte para malusaw ito nga pong impeachment complaint laban sa kanya. Oo. Abay, close pala sila ni Essie. TRO ko more. Anyway, wag kang talak ng talak, humarap ka. Anyway, panoodin muna natin tong kanyang balita. Oo. Bumuelta si Sara hindi nakayanan Umalag si Vice President Sara Duterte sa testimonya ni Ramil Madriaga sa impeachment hearing ng House Committee on Justice kahapon. Si Ramil Madriaga ang nagpakilalang bagman umano ni VP Sara. Live mula sa Batasang Pambansa, namumuno sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enrique. Kung humarap na lang siya, no? Sobrang simple. Di sana nagbatuhan sila ng mga statements. Kaso ang ginawa ni Sara Duterte, mas pinili niyang gumawa na lang ng press con. Well, kung sa bagay, yan lang naman yung linya niya. Yung pa-press briefing, yung hindi pag-attend sa debate, kasi alam niyang malulusaw talaga siya. Hindi siya katulad ni Presidente na kahit tanungin mo on the spot, diba, kayang sumagot. Diba? So, paano kaya ang bansang Pilipinas pag si Sara yung presidente, no? Anyway, continue tayo. Yes, Marian, ano naging pahayag ng vice? Sige, yung pinaka-pinalagan nga ni Vice President Sara Duterte ay yung testimonya ni Ramil Madriaga kaugnay dun sa pag-aaral niya sa law school. Sabi nga po ni Madriaga sa pagdiling ng House Justice Committee, kinailangan daw ng tulong ni VP Sara para makapasa sa law school. May record din daw umano ito si VP Sara ng pagiging bastos at marahas sa mga kapwa niya estudyante. Sagot dyan ni VP Sara, kailanman hindi raw siya humingi ng pabor sa sino mang profesor para makapasa. Hindi rin daw totoo na inireklamo siya ng mga kaeskwela niya dahil daw sa kabastusan o karahasan. Dagdag pa nga ng bise, nagtapos daw siya noong May 2005 at kumuha ng bar exam sa parehong taon, bagay na siya lang daw yung unang nakagawa sa kanilang law school noon. Muling tinawag ni VP Sara na mini trial yung ginagawa nga po ng House Justice Committee. Mini trial daw kung humarap ka na lang. Mini trial? Paano naging mini trial? Tinitingnan nga ng House Justice Committee kung merong probable cause. Limited lamang po ang kakayahan ng House Justice Committee. Oo, sila lamang po yung magde-determine whether kung may probable cause or wala, kung merong substance, 'di ba? Yun po yung trabaho nila. Hindi nila hinahatulan si Sara na guilty or not. Ngayon, dahil hindi umaattend si Sara Duterte, mukhang feeling ko may impeach itong si Sara at aabot to ng Senado. Oo. Pag nakarating na sa Senado, syempre, number games yan. Yung mangyayari, magre-resign si Sara Duterte. Feeling ko yan yung magiging ending dyan. Dati pa niyang sinasabi na
lumalabag sa batas. Aniya, inaabuso raw ng komite yung kapangyarihan nito at tila raw korupsyon lang yung alam gawin ng mga miyembro nito. Sa huli, sinabi na Parang nagsalita yung hindi korap Parang hindi nagsalita yung hindi nang aabuso Lakas ni VP Ibisi na, kaya hindi natutugunan ng maayos ng administrasyon yung krisis sa langis ay dahil ginagamit umano nito yung pondo ng gobyerno sa pamumulitika. Jiggy. At Marian, may reaksyon na bang Malacanang at mga congressman sa payag na ito ni VP Sara? Yes, Jiggy, ayon po kay Palace Press Officer Claire Castro, wag daw ilihis ni VP Sara itong issue. Pakinggan natin itong pahayag ni Yusek Castro. The brain that doesn't feed itself, eats itself. Yan ang sabi ni Gore Vidal. Ilang oras po tayong nasa press briefing kahapon matapos ang Uplift Committee meeting. Ano ang tulong ng gobyerno, ano ang maaari pang ibigay na benefits sa ating mga kababayan. Samantala, Jiggy, hinihimok naman ng komite na dumalo na lang si VP Sara at mga abogado nito sa susunod na pagdinig sa April 22 para sa ganun ay makapaglatag din daw sila ng mga ebidensya. Narito po yung pahayag ni Congresswoman Jervin Luistro. The question is, how are we going to appreciate that counter evidence if it is not being presented before the Justice Committee? Remember that the clarificatory hearing is before the Justice Committee and not before the media. Hindi naman ata korte ang Facebook, hindi naman ata korte ang papreskon, 'di ba? Ang korte is yung Korte Suprema. And kung gusto mong hindi ka ma-impeach, mag-present ka ng evidence mo dyan sa House Justice Committee sa April 22. Well, dyan natin makikita itong si Trillanes kung ano na nga ba ang ganap ni Sem3. Oo, dyan ako excited sa mga bank accounts. Yan, nakaka-excite. Wow! Lapit na, mga minamahal. Jiggy, para kay House Committee on Public Accounts Chairman at Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon, dahil po dito sa mga developments mula sa COA kahapon, malinaw na na-establish sa pagdinig na may probable cause o sapat na basehan para umusad itong mga impeachment laban kay VP Sara. Pinababalik kasi ng Commission on Audit yung 73 million pesos na confidential funds ni VP Sara noong 2022. Ito'y matapos pagtibayin ng COA yung Notice of Disallowance na inisyu dahil nga po doon sa maling paggamit o paglabag po doon sa joint circular ng confidential fund. Yan din yung naamoy ko. Mukhang magkakaroon ng probable cause. Mga minamahal itong si Sara Duterte dahil unang-una hindi nga siya umaattend. Hindi siya dumadalo. So parang nambabastos ba? At halata naman yung galawan niya, tawag dito, ni Sara Duterte na yan yung goal niya. Inisen, bastusin ang House Justice Committee. Well, let's see. Tingnan lang natin. 'Di ba? Kung ano pa nga ba yung mga mangyayari. 'Di ba? Soon, lalo na't haharap na itong si Trillanes at diyan magugulantang ang taong bayan. Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, it's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.